Hi! Mamimili ka ba ng tamang lavatory or lababo para sa iyong banyo? Ano nga ba ang tamang design na pabagay dito? Usapang bathroom ulit tayo mga kargi. Manood at matuto. Hello, this is your Kuya Architect. And for those who are new here, ang channel po natin ay all about tips and information on house design and construction. So, kung nagpapagawa ka or nagpaparenovate ng iyong bahay, well, perfect ang mga contents dito sa ating channel for you. Kaya naman, it's best to subscribe. So, sa video natin ngayon ay ipapakita ko yung ginawa naming renovation sa aming dating banyo. Well, parang preview lang ito kasi parang tinamad ako mag-vlog ng lahat ng process. Kaya ngayon, discuss muna natin yung some aspects lang ng pagpapagawa o pagpaparenovate ng isang bathroom. Well, since babaguhin din namin ang aming lababo o yung aming bathroom counter, so sa video ito, i-discuss natin ang tamang pagpili ng design ng lavatory at yung kanyang mga fixture. Ito nga yung mga konting preview sa nangyaring renovation. So, yung dating kulay ng banyo ito ay pink kasi yun yung gusto ni mama dati. Actually, hindi pa ako nagpa-practice talaga ng architecture nung sinimula itong bahay na to. Almost mga 10 years ago na ata. So, ngayon, napagpasyahan ng mama na iba yung kulay. So, iibahin natin ang kulay. At, yun nga, yung lababo, isa yun sa mag-change. So, samahan nyo ako. At, ayan, pumili tayo ng babagay na mga lababo at i-consider natin pa ang iba pang mga bagay na makaka-affect sa pagpili nito. So, kung ready ka na, tara! Most common bathroom lavatory design. Well, anyway, bago tayo pumunta sa ating main discussion, ay meron na pala tayong nagawang video all about design mistakes para sa ating mga banyo. Ito yung mga common na pagkakamali natin sa layout at saka sa finishing sa ating mga bathrooms at kung paano ito masusolusyonan at maiwasan. You can watch the video later. The link on the description below. Ang unang type ng lavatory, ang wall-mounted design. So sa pangalan pa lang, ito ay isang uri ng lavatory or lababo na dinidikit or ini-install natin sa pader. So, ano nga ba ang mga advantages nito? One, ito yung pinakamura kasi hindi mo na kailangan ng counter na pagpapatungan ng lababong ito kasi nakadikit lang nga sa pader. Next, isa itong type na masasabi nating space saver. Ibig sabihin, ideal ito for smaller bathrooms kasi hindi ito nagtitake up ng much space. Again, dahil wala itong counter na pagpapatungan, which ay maaring makasikip sa isang maliit na banyo. Kaya kung ikaw ay nagtitipid or in a budget o mayroong maliit na space lang ang inyong banyo, well, maaring perfect ito for you. Now, ano naman ang mga issues ng isang wall-mounted na lavatory? Well, one, aesthetic-wise, ay yung least elegant tignan kasi expose yung kanyang plumbing dito sa baba, especially yung mga P-traps na naka-connect doon sa fixture. Well, siguro sa iba okay lang naman kasi most probably stainless steel naman yung mga plumbing na yon. But then, yung mga pipes na yon para sa iba ay parang eyesore. So, again, aesthetic-wise, may issue ito. And then, dahil wala itong counter, maaring medyo masikip ang lavatory in terms na maglagay ka ng mga bathroom essentials dito. So, medyo hindi mo ito magagamit as a shelf space. At meron namang nabibiling wall-mounted na mayroon ng kasamang cabinet sa ibaba. Pero most likely, naka-attach na ito or set na ito na bibilhin. Kaya medyo mas mahal. Ito ay para lang matago yung kanyang plumbing at magkaroon ng konting storage sa baba. Kaya na nga ito. So, ayun yung wall-mounted na lavatory. Perfect sa mga nagtitipid at maliit yung space ng banyo. Second type ng lavatory, ito naman yung pedestal design. Ito naman yung lavatory na makikita natin parang may tukod or nakapatong sa pedestal.
Kaya yung pangalan niya. So, ano naman ang kagandahan at mga issues nito? Well, sa advantage muna tayo. Una, gaya ng isang wall-mounted na laboratory ay space-saving din ang type ng laboratory ito. So, perfect din ito sa mga maliliit na banyo. But, unlike sa isang wall-mounted na lababo, ang isang pedestal type ay mas eleganteng tignan. So, dahil nga meron itong pedestal, ay natatago nito ang plumbing ng fixtures. Making it mas presentableng tignan compare sa isang ordinary na wall-mounted na laboratory. At dahil nga rin sa pedestal nito, yung tukod, ay medyo mas stable ito compare sa, again, dun sa dinidikit lang sa walls. Kasi nga, dito sa pedestal type, ay mayroon din siyang parang paa na kumukuha din ng support from the flooring. So, ano naman ang mga maaring issues nito? Well, just like sa isang ordinary wall-mounted na laboratory, konti lang din ang malalagay mong mga gamit doon sa mismong fixtures. Kasi nga, wala rin itong counter. So, konti-konti lang paglalagay dahil magiging masikip. Rin ito pwedeng lagyan ng cabinet sa ibaba dahil ma-defeat nito ang purpose ng pagkakaroon ng isang pedestal, di ba? Kasi yun ang isa sa advantage niya, yung elegant looking ng kanyang pedestal na tukod. Isa pa sa issue nito ay yung pag merong existing na plumbing works. Like, pag nire-renovate mo ang isang banyo. May tendency na yung pedestal niya or tukod ay hindi tumugma dun sa existing na plumbing ng ginagawang banyo. Gaya nito. Diba? Pangit tignan. At dahil nga fix yung height ng isang pedestal type, dahil nga sa kanyang pedestal o sa kanyang tukod, ay hindi mo ito ma-adjust into lower level. Let's say para sa mga bata or for people with disability for the access or easy access dito. Anyway, ang standard height pala sa ating mga laboratory, same lang naman sa kusina. It's 0.85 meters from the floor line. Ayun ang pedestal type. Medyo kapareha lang ng wall-mounted pero mas eleganteng tignan. Well, nabanggit natin ang kitchen counter height. Meron na pala tayong nagawang video discussing ang common kitchen layout and design mistakes naman. Kung nagpapagawa ka or nagpaparenovate ng yung kusina, ay maaari mo itong panoorin para maiwasan ang mga pagkakamali nito. Again, check nyo lang yung description below for the links of this video. Panoorin nyo pagkatapos nyong panoorin ang video ito. Now, pag-usapan rin natin ang isa sa pinarin ka-common na laboratory design. Ito naman yung mga undermount or resist type ng mga lababo. Well, basically, ito yung mga laboratory na ini-install underneath or nakapailalim sa isang basically parang lababo sa kusina. So, hindi na sa wall or sa flooring kukuha ng anchorage or support yung laboratory, kundi sa kanyang counter. Yung i-integrate mismo sa buhos ng counter slab, semento, or ilalapat sa mga countertop gaya ng isang granite slab na binutasan para mag-accommodate sa laboratory ito. So, ano nga ba ang mga kagandahan ng mga undermount or resist type ng mga laboratory? Well, una, ang shelf at storage spaces. Pag may counter kasi, pwede mo itong lagyan ng mga bathroom essentials tulad ng mga shampoo, mga sabon, mga toothbrush, toothpaste, at iba pa. Kung cabinet din niya sa baba na nagtatago sa plumbing ay pwede ring gamitin as storage spaces sa iba pang mga bathroom essentials or mga cleaning materials para sa ating banyo. Second advantage nito ay kanyang static. Siyempre, mas eleganteng tignan kung merong countertop yung loob ng bathroom mo. Especially kung granite, marble, or mga iba pang mga stone slab na mga countertop ang gamitin mo. Malakas yung makamayaman. Well, pwede rin namang mga ceramic tiles ang gamitin mo para mas makamura. Just make sure na maganda yung combination sa ating counter at sa mga backsplash nito para maganda ang ating lababo. So, more storage at mas aesthetic. Ito yung mga kagandahan ng
mga undermount or resist type ng laboratory. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga issues nito. Well, una, obviously, mas mahal ito. Kasi nga, mas gagastos ka pa sa ibang bagay tulad ng counter base, which is concrete, most likely. Tapos, bibili ka pa ng countertop, either stone slab or yung mga ceramic tiles. At syempre, magpapagawa ka pa ng storage spaces or yung cabinets sa baba. Pero kung meron ka namang budget, well, go ahead. Isa pa sa issue nito ay it takes up more space. Kung maliit yung banyo mo, baka hindi bagay yung maglagay pa ng counter as lababo. Kasi yung standard width ng isang counter should be like 0.5 kung mas maliit-liit, 2.6 meters. Yun talaga yung standard. Same sa kitchen. O if maliit yung space ng banyo mo at nagkaroon ka pa ng counter, ay baka bumangga na doon yung pinto or mahirapan ka ng pumasok dahil nga nakaharang yung counters na yon, dahil nga naka-undermount yung lababo mo. Then, if kung gagamit ka ng countertop, let's say stone slab or yung mga ceramic tiles, well, kailangan mong mag-grinder or magkaroon ng butas yung mga yon para again i-accommodate or ilagay doon yung undermount na laboratory, which is extra work ganon sa labor at maaring mayroong mga ritaso sa materials kasi nga kailangan mo ng butas para sa lababo yun. Actually, meron ng mga undermount na mga laboratory na integrated na sa kanyang mismong counter. Ibig sabihin, magkaparehas na yung materials ng kanyang counter tsaka yung laboratory. At binibenta ito isang set, bali may counter na with the laboratory at yung sa ibaba, yung kanyang storage cabinet. Yan naman ito. So, ayun, kung meron kang budget at medyo malaki-laki naman yung iyong banyo, well, undermount or resist type ng laboratory ang maaari mong gamitin. Anyway, since napag-usapan ang mga counters, may video na pala tayo kung saan pinag-compare natin ang dalawang materials commonly used as countertop. Ano bang mas maganda at sulit? Ceramic tiles ba or isang granite slab for this? Again, yung link ay nasa description below. Pwede nyong panoorin pagkatapos ng videong ito. Now, punta tayo sa nauuso ngayong type. Ito yung top mount laboratory. Well, basically, ito ay para isang basin na pinatong lang sa isang counter top surface. Parang malaking mangkok sa ibabaw ng lababo natin. Nauuso ito sa residential places, pero mostly nakikita natin to sa mga resorts and villas or hotels na design. Well, ano naman ang kagandahan nito? One, just like an ordinary undermount na laboratory, meron din tong counter na pwedeng gamitin as shelf space or storage space sa baba. But unlike the undermount type, ay hindi mo na kailangan butasan yung countertop, yung mga stone slab mo or ceramic tiles para i-accommodate yung lababo, yung fixtures. Dahil nga, ipapatong mo lang ito doon. Bale, ang bubutasan mo lang ay yung maliit niya for plumbing fixtures naman. Mas easy yung kanyang installation. And for this, hindi mo kailangan ng concrete na counter base dahil pwede siyang ipatong again kung pwede kang gumamit ng wood or other lighter materials para dito kasi ipapatong mo lang yun. So, it has easier installation compare sa traditional na undermount na type ng laboratory. And personally for me, ito yung pinaka-aesthetic. Ang lakas resort vibe again ng ganitong type ng laboratory. But ano nga ba ang mga issue ito? Well, pag may tumatalsik na tubig papunta sa counter, sa paligid ng counter niya, no, is mas hindi madaling i-drain yung tubig kasi kailangang punasan at saka i-switch doon sa lift na lababo. Kasi hindi mo ito pwedeng kamayin diretso sa drain kasi nga yung kanyang laboratory fixtures is nakaangat mula sa counter. So need mo magpunas, basahan sa palibot nito from time to time kung makalat ka or matalsik kang gumamit ng lababo. Need mo ring gumastos para isang longer neck
na faucet or gooseneck tawag dun. Para, of course, dahil nakaangat yung fixtures, kailangan mas mahaba-habang ang faucet ang gamitin mo para dito. And just like sa undermount na may counter, it also takes up more space. Kaya hindi rin to medyo ideal para sa maliliit na banyo. So, naturally, dahil nga gusto yung aesthetic ng top mount, ito yung pinalit namin sa dati ng lababo. Ayan. Siyempre may counter, so medyo makalat pa. Hindi pa na bibilhan ng organizer. But, yan. Aesthetic na compare sa dati. Actually, meron pang ibang type ng lavatory, but we will discuss them at a separate video naman. At since nagpapa-renovate nga kami ng banyo, i-discuss naman natin yung mga tiles design na ginamit namin at kung paano nga ba pumili ng tamang combination ng tiles, sample design at kulay nito sa susunod nating mga video, kaya stay tuned. Again, meron na tayong video all about design mistakes sa bathroom at sa kitchen at yung sa ating countertop. Paki-check na lang yung link sa description below. At sana'y nakatulong ang video natin ngayon, especially dun sa naghahanap ng tamang lababo para sa kanilang banyo. Kung meron kayong reaksyon or mga katanungan about sa ating topic ngayon, isulat nyo lang yon sa ating comments below. Huwag din kalimutang i-like, share, at syempre kung hindi pa, please do subscribe dito sa ating channel. Ulit, ito ang yung Kuya Architect. Salamat sa panonood at see you sa ating next video. Bye!